Single na ulit ngayon si Maris Racal. Sa ilang taon niya sa showbiz ay naiugnay na si Maris sa ilang mga gwapong artista. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking na link at nakipagrelasyon kay Maris Racal. Manolo Pedrosa. Si Manolo ay unang nakilala sa Pinoy Big Brother. Isa sa mga naging kapwa housemate ni Manolo sa PBB ay si Maris. Una na-attract si Manolo kay Maris dahil sa kanyang pagiging cute at kaakit-akit. Sa loob ng bahay, nagkaroon sila ng magandang samahan na siyang naging dahilan ng pagiging malapit nila sa isa't isa. Mula noon, marami na ang nag-aabang sa kanilang muling pagsasama sa labas ng bahay ni Kuya. Mas lalong naging malapit sina Manolo at Maris matapos silang magsama sa pelikulang Stars vs. Me. Yves Flores. Sa finale press ko noon ng kanilang teleseryeng Hanggang Saan noong 2018, isang masayang eksena ang naganap nang tuksuhin si Yves tungkol sa kanyang crush na si Maris, ang kanyang katambal sa nasabing serye. Habang nagpapaliwanag si Yves, hindi mapigilang matawa si Maris na nasa tabi niya. Ang mga kapwa nila artista at mga kasamahan sa presscon ay lalo pang nagtudyo kay Yves dahil sa harap-harapang pagdidinay niya sa kanyang nararamdaman para kay Maris. Sa kabila ng mga biruan at tukso, malinaw na naging magaan ang kanilang samahan at ang chemistry nilang dalawa ay kitang-kita sa harap ng kamera. Ang kanilang tandem sa Hanggang Saan ay naging paborito ng maraming manonood at ang kanilang pagkakaibigan ay tila isang malaking bahagi ng kanilang tagumpay bilang magkatambal. Hindi lamang sa teleserye nagtambal sina Yves at Maris. Sa pelikulang Bloody Crayons noong 2017, nagkasama na sila noon. Sa set na nasabing pelikula, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Para kay Yves, mahalaga ang kanilang pagkakaibigan kaya ayaw niyang masira ito dahil lamang sa mga malisyosong biro o intriga. Inamin ni Yves na para sa kanya, tropa lang talaga sila ni Maris at walang romantic feelings na sangkot. Ipinakita ni Yves sa kanyang maturity at respeto kay Maris sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga isyong makakasira sa kanilang magandang samahan. Joshua Garcia. Nalink rin ang isa sa mga pinakasikat at magaling na aktor sa industriya na si Joshua Garcia sa kay Maris. Sa isang panayam noong 2021, pabirong sinabi ni Joshua na kung wala lang si Rico Blanco sa buhay ni Maris, bukas at maghihintay siya na makatrabaho si Maris. Ang komento na ito ni Joshua ay nagdulot ng kilig at excitement sa kanilang mga fans. Kilala si Maris sa kanyang talento at pagiging versatile na artista, dahilan kung bakit labis na hinahangaan siya ni Joshua. Pareho silang nasa ilalim ng pamamahala ng Star Magic at dahil dito, hindi malayong magtagpo ang kanilang mga landas sa isang proyekto sa hinaharap. Hanggang ngayon ay may mga fans pa rin na pinakahihintay ang tambalang Joshua at Maris. JC De Vera. Kabilang din si JC De Vera sa naiugnay kay Maris noon at nagpakilig sila sa Madlang People. Noong 2020 sa ABS-CBN's afternoon drama na Pamilya Ko, nagbukas ng bagong kabanata sa karera ni JC ang tambalan nila ni Maris na nakilala bilang Peanut. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni JC ang kanyang karanasan sa pagtatrabaho kasama si Maris sa Pamilya Ko. Ayon sa kanya, ang orihinal na plano ay mag-guest lamang siya sa palabas at pumasok sa istorya ni Maris. What happened after is really unexpected, ani JC. Ang tambalan nila ay naging hit sa mga manonood at agad na nakakuha ng maraming tagahanga. Matapos niyang i-renew ang kanyang kontrata sa Kapamilya Network, sinabi ni JC na nais niyang muling makatrabaho si Maris para sa isa pang proyekto dahil masayang katrabaho si Maris. Ang kanilang tambalang Peanut ay nakatanggap ng positibong tugon mula sa mga manonood na nagpatibay sa kanilang popularidad bilang love team. Nagbigay naman ng komento si Maris sa mga sinabi ni JC at ito ay magandang balita para sa kanilang mga tagahanga dahil handa siyang makatrabaho muli si JC. Kinikilig siya sa kanilang tambalan at lubos nagpapasalamat sa mga tagahanga ng Peanut Brittles. Makoy De Leon. Naging bahagi naman si Makoy De Leon sa buhay showbiz ni Maris. Isang malaking hakbang sa kanilang karera ang naging pagganap nila sa teleseryeng We Will Survive noong 2016. Ipinakita ni na Makoy at Maris ang kanilang natural chemistry na agad hinangaan ng maraming manonood. Ang kanilang tambalan na Macris ay nagdala ng kilig at saya sa mga taga-subaybay, dahilan upang umani sila ng maraming tagahanga. Subalit matapos ang kanilang matagumpay na tambalan sa serye, nagdesisyon ang dalawa na magpatuloy sa kanilang mga karera at bumuo ng iba pang love teams. Matapos ang teleserye,
Parehong nagpatuloy sina McCoy at Maris sa kanilang landas sa showbiz. Si McCoy ay naging bahagi ng iba't ibang proyekto at love teams tulad ng tambalan nila ni Elise Hoson. Sa kabilang banda, si Maris naman ay nakabuo rin ng mga bagong love teams at patuloy na naging matagumpay sa kanyang mga proyekto. Noong 2019, muling nag-cruise ang landas ni McCoy at Maris sa isang espesyal na episode ng Maala-ala Mo Kaya. Ang kanilang episode ay umikot sa isang kwento ng pag-ibig na ipinapahayag sa pamamagitan ng mga love letters. Ang kanilang pagbabalik tambalan sa MMK ay nagpatuwa sa marami nilang fans na muling nakaramdam ng kilig sa kanilang chemistry. Inigo Pascual. Isa sa mga naging kapansin-pansin na kabanata sa buhay ni Inigo Pascual ay ang kanyang pagiging malapit kay Maris. Ang kanilang tambalan ay agad na minahal ng publiko, lalo na lumabas sila sa kanilang unang pelikula na I'm Elenia L. Sa kabila ng kanilang magandang samahan at chemistry, umamin si Maris na totoong nahulog ang loob niya kay Inigo. Sa isang media conference noong August 27, 2019 para sa kanilang pelikula, naging bukas si Maris tungkol sa kanyang nararamdaman. Bagamat hindi naging opisyal na magkasintahan, inamin ni Maris na minahal niya si Inigo. Ngunit dahil sa kanilang mga prioridad sa karera, napagdesisyonan nilang tapusin ang kanilang espesyal na relasyon upang makapag-focus sa kanilang mga pangarap. Gayun din, kinampirma ni Inigo na career ang kanyang pangunahing focus. Ang desisyong ito ay tinanggap ni Maris at sa kabila ng kanilang naging desisyon, nanatili silang mabuting magkaibigan. Rico Blanco. Ang nakakalungkot at kontrobersyal na hiwalayan ngayon ni Rico Blanco at Maris ang usap-usapan sa showbiz. Kinumpirma ni Maris isang Star Magic press conference noong July 12, 2024 na hiwalay na sila ni Rico pagkatapos ng 5 taong relasyon. Sa naturang press conference, tinanong si Maris kung papayag ba siya kung alokin siya ng kasal ni Rico kahit sa peak na siya ng kanyang showbiz career. Sumagot si Maris na nakatuon muna siya sa kanyang career ngayon. Hindi raw niya agad na isa publiko ang kanilang hiwalayan dahil maging siya ay hindi pa rin makapaniwalang nagtapos na ang pagmamahalan nila ni Rico. Sa loob ng 5 taon nilang pagiging magkasintahan, hindi raw sumagi sa isipan ni Maris sa darating ang araw na maghihiwalay sila ni Rico. Masaya at kontento daw kasi sila sa isa't isa. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nag-iiba raw ang gusto at prioridad ni Maris, bagay na agad niyang sinabi kay Rico. Na makapag-usap sila, nagdesisyon daw silang tuluyan ng maghiwalay upang iprioridad ni Maris ang mga gusto niyang gawin na wala na si Rico sa kanyang tabi. Mahirap man ang kanilang naging desisyon, mas nanaig daw hanggang sa huli ang pagmamahal at respeto nila sa isa't isa. Anthony Jennings. Nakahanap ng perpektong on-screen partner si Maris sa katauhan ni Anthony. Ayon kay Maris, nagpapasalamat siya na natagpuan niya si Anthony bilang kanyang kapareha sa TV series na Can't Buy Me Love. Noong April 2024 sa isang interview, habang nasa tabi ni Anthony sa finale press conference ng Can't Buy Me Love, inamin ni Maris na una niyang tinanggap ang kanyang kapalaran na hindi siya magiging bahagi ng isang love team. Ngunit nagbago ang lahat na makatrabaho niya si Anthony. Sa panahong yon ay karelasyon ni Maris si Rico, habang si Anthony naman ay mayroong 5 taong relasyon sa kanyang non-showbiz girlfriend. Nang tanungin kung bakit naging matagumpay ang kanilang tambalan, sinabi ni Maris na may kinalaman ito sa pagiging instinctive ni Anthony, lalo na pagdating sa mga kinakailangang eksena. Ang kanyang natural na pagganap at kakayahang magdala ng emosyon sa kanilang mga eksena ang naging susi sa kanilang tagumpay. Isa sa mga dahilan kung bakit suportado ni Rico ang tambalan ni Maris at Anthony ay dahil sa kanilang professional na relasyon. Sinabi ni Maris sa si Rico ay hindi naaapektuhan ng tagumpay ng kanilang love team at sa halip ay supportive pa nga sa kanilang dalawa. Nakilala ang tambalang Maris at Anthony sa pangalan nilang Snoreen, hango sa kanilang mga karakter na sina Snoop at Irene sa Can't Buy Me Love. Ang kanilang chemistry on-screen ay nagdala ng kilig sa mga manonood at naging hit ang kanilang tambalan sa mga tagahanga. Sa kabila ng kanilang on-screen chemistry, nilinaw ni Maris na walang kinalaman si Anthony sa kanyang break-up kay Rico. Ayon kay Maris, ang kanilang paghihiwalay ay isang personal na desisyon na walang kinalaman sa kanyang trabaho o sa kanyang kapareha on-screen. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video.
I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!